Okay, Matthew chapter 6 again. So, continuation pa rin ito ng section ng Matthew na kung saan ay tinatawag natin na Sermon on the Mount. Okay, nagsimula ito sa chapter 5, chapter 6 hanggang chapter 7. So, ngayon, nasa last portion na po tayo ng chapter 6 and God willing ay chapter 7 na tayo next week. For now, ay ang ating tiningnan ang mga, kung ano yung mga pag-uugali or character or attitude ng isang mananampalataya, ng isang tinatawag na disipulo. At ano yung mga yon? Of course, mababasa natin sa Matthew chapter 5. Simula verse 1, yung tinatawag na Beatitudes. Yung kung ano yung mga dapat na pag-uugali ng isang mananampalataya. At yung pag-uugali na yan, yung mga Beatitudes na yan, sometimes or majority nito ay contrast sa pag-uugali ng na familiar ang mundo. Yan. Kumbaga, kabaliktaran. Instead na proud ka, ay humble. Yan mga ganang bagay. Okay? Instead na tinatago mo yung kasalanan mo, ay nalulungkot ka. Blessed are those who mourn sa kanilang mga kasalanan kasi i-comfort kayo ng Panginoon. And then, tuloy-tuloy po yun sa buong chapter 5. Chapter 6 naman ay yung mga different disciplines. Although ilang disciplines lang yung babanggitin dito ng Panginoon, pero mostly itong mga disciplines na ito ay napapractice in a wrong way sa maling kaparaanan. Pero dapat bilang mga Kristyano ay ginagawa po natin ito. Tama po? Okay, nauna na dyan sa verse 1 yung pagbibigay or yung word na paglilimos kasi, ibig sabihin, usually pag sinabi mong limos kasi ito, dun sa sa namatay, di ba? Pero ang pagkakawang gawa ang tamang term yan. So bilang mga mananampalataya, at dapat marunong tayong magbigay sa gawain ng Panginoon at magkawang gawa. Kawang gawa, ibig sabihin sa kapwa na nangangailangan, of course. And then, hindi lang yon, kailangan din natin nagfa-fasting, nag-aayuno, para mag-abstain sa mga bagay na makamundo at bigyan ng importansya yung mga bagay na spiritual. Again, hindi lang po tayo nagfa-fasting sa pagkain. Although ang fasting talaga is pag-abstain sa pagkain. Pwede rin tayong mag-abstain sa mga gadgets. Sabi ng iba, pwede rin mag-abstain sa klase. Hindi abstain yun, absent yun. Ma-absent ka. Pero pwede tayong mag-abstain sa mga gadgets, sa internet, sa Facebook. Ano ibig sabihin mag-abstain? Pwede kang sa araw na ito, hindi muna ako mag-Facebook. Yun. Sa araw na ito, hindi muna ako mag-internet, mag-YouTube. Yan. So, pwede yun. Pwede nyo i-practice. Lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga bata. Diba, kahit saan ka mapunta? Kahit sa tabi ng kalsada, magkakatabi yan, magbabarkada, diba? Dapat sana nagkwentuhan. Hindi, nakaharap sa cellphone. Okay, so pwede rin na mag-abstain din sa mga bagay na ganyan. Okay, hindi lang po fasting, pati ang pananalangin. Okay, dapat lahat po tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga disipulo, ay nananalangin, pero sa tamang pananalangin. Ano ba yung tamang pananalangin? Unang-una, naka-address sa Panginoon. Our Father. Naka-address sa Panginoon at hindi sa kung kanino lang. Dahil meron lang tayong isang Diyos. At yung isang Diyos na yan, ang siyang lumikha sa atin. At hindi lang siya lumikha sa atin, hindi lang siya yung ating Creator, siya din yung ating Savior. Siya rin nagligtas sa atin. So, siya lang dapat na panalangin. At ang ating pananalangin is, ang ating audience, of course, ay ang Diyos.
Hindi tayo nananalangin para makita ng tao. Para makita nyo, galing na nananalangin ng tao. Pag ganon, you've already received your reward. Tinanggap mo na ang iyong gantimpala. Now, ang ating titingnan ay patungkol sa pag-handle naman sa kayamanan, yung wealth. Katulad nga ng nabanggit ko na last week, ang kayamanan naman kailangan natin. Actually, ang kayamanan ay blessing yan ng Panginoon. Tama po ba? Blessing yan. At mali ba na ikaw ay mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa? Mali ba? I think hindi. Mali ba na isipin mo yung future mo? Halimbawa, sino ba yung dito? Malapit nang mag-retire. Wala pa, no? Hindi mo ba paghahandaan yung ibig sabihin ng mag-retire, yung hindi ka na magtatrabaho. Halimbawa, umabot ka na sa 60, yung merong early retirement eh. Diba? Hindi ba wise na mag-ipon ka, ipaghandaan mo yung time na yon? Hindi naman pwedeng nakaasa palagi sa mga, siyempre yung mga anak, hindi pwedeng nakaasa palagi sa magulang. Yung magulang naman, hindi pwedeng nakaasa rin palagi sa mga anak pag tapos na sila, di ba? So, dapat na paghahandaan yung mga bagay na yan. Ang sinasabi ng Panginoon doon sa huwag impok ng kayamanan sa lupa is huwag mong i-focus, huwag mong ibuhos lahat ng panahon mo sa mga bagay na material. Huwag mong gugulin yung panahon mo. Pag ginugol mo yung panahon mo yan, kaya din, na-observe nyo din, di ba? Na kapag binuhos mo yung panahon mo, may mga consequences yan. Ano-ano yung mga yon? Una, ang iyong kalusugan. Mamaya, mapapansin mo parang, paano sumasakit yung batok ko? Paano puyat ka ng puyat, di ka natutulog? Sa katatrabaho, ng trabaho na sa trabaho, pag uwi sa bahay, nagtatrabaho pa rin. Hindi lang yun, may mga nararamdaman ka sa katawan. Ngayon, yung inipon mo na sahod mo, kulang pa sa pag ikaw ay nagpagamot. Tama ba? Pangalawa, pag ibinuhos mo ang panahon mo sa mga material na bagay, sa paghahanap ng pera, another consequence yan is yung sa pamilya. Magpapabayaan. Hindi naman sa mag-iwalay pamilya ang point ko. Ibig sabihin, magpapabayaan yung paglaki ng mga anak. Yung mga ganun. Magpapabayaan mo yung relasyon mo na mag-asawa. Tama po? Yan. So, ang sabi ng Panginoon is, huwag mong gugulin o huwag mong ibuhos lahat ng panahon yan. Actually, ang sinasabi ng Bible ay yung mga kinikita mo, i-enjoy mo yan. Enjoy mo, pasyalan mo yung gusto mong pasyalan, kainin mo yung gusto mong kainin. Enjoy mo yung mga bunga ng iyong pagpapagal. And at the same time, paghandaan mo rin ang iyong future. Ano ibig sabihin ng huwag ibuhos yung panahon mo sa pagtatrabaho, ganyan, sa pagpapayaman. Kailangan mo rin ng bigyan ng panahon ang sa Panginoon. Okay? So, ang Biblia ay hindi lang naman din nakafocus sa mga spiritual things. Okay? Hindi lang. Ang Biblia din ay nagsasabi na kailangan din naman natin yung mga material na bagay. Kung hindi siguro lilikhain ng Panginoon. Sino ba naglikha ng mga bakal, tanso o yung mga silver na ginagawang coins, yung mga papel, di ba? Ang papel ay galing saan na kasi galing yung papel? Sa mga punong kahoy o kaya ay sa mga damo na pinoprocess. Okay, lahat ng yan ay ginawa din ng Panginoon at ini-enjoy natin in so many things. Pero, kung ifo-focus natin ang ating sarili dyan sa mga bagay na yan,
hindi rin maganda. Ang maging sagana sa material na bagay, yung maging stable tayo financially, hindi ba dapat yun yung target natin? Kaya nga, ang mga kabataan ay nag-aaral, kaya yung mga magulang gagawin ang lahat para lang makapag-aral yung anak. Okay? Dahil ang focus talaga dyan is maging stable ka sa iyong financial. So, hindi ito masama, kundi ito isang magandang bagay kasi kailangan natin yan. Kailangan natin enjoy. Subalit, kapag dito na umiikot yung mundo mo, dito na umiikot ang buhay mo, ay hindi na ito maganda kasi papunta na yan sa tinatawag natin na pagiging materialistic. Magiging material girl tayo. Hindi, pag babae, material girl. Pag lalaki, material boy. Okay? Pag sinabi mong material or materialism, ang materialism, ito ang sobrang pag-focus sa mga physical possession at nakakaligtaan na yung mga bagay na spiritual. Kasi ang material na bagay, pag nagkaroon ka niyan, hindi maubos. Tama? Isipin nyo na lang. Gusto mo magkaroon ng pera. Tama? Nagkaroon ka nga ng pera. Ibig sabihin ba, okay na yon? Tapos na yon? Kailangan mo ulit. Pwedeng bukas, pwedeng next week, or pwedeng next month. Kailangan mo ulit yon. Kasi araw-araw ay gumagastos tayo. Magkaroon ka ng damit, ibig sabihin ba, hindi ka na magdidesire pa ng ibang damit? Sabi mo, ay, may damit na ko, ang ganda, oh. Hindi naman pwedeng itong suot mo pala araw-araw. Ito na yung pangtulog ko, ito na yung pang-gising, ito na rin pagpasok ko sa school. Hindi, no? Kailangan din natin. Yun lang, yung meron ka na, ibig ko sabihin kung ano yung meron ka, tapos hindi ka pa nasa-satisfied doon. Doon na magiging problema yan. Okay? Kasi kung hindi ka na nasa-satisfied sa natatanggap mo, ay ibig sabihin ay nandoon na yung puso mo. Kaya sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your heart will be also. So, nandoon na ngayon yung puso mo. Nandoon na ngayon yung focus mo. Makakita ka ng damit, mabili mo. Sa susunod naman, may bagong modelo na naman. Modelo bang tawag? O fashion. May bagong fashion na naman, bagong style ng damit. Hindi yan matatapos kasi business yan eh. Cellphone. Diba? May bagong cellphone. Ang ganda na, ang tibay. Yung model na yan, after a few months, may bagong model na naman. May bagong model na naman. Bakit? Hindi pa yan nasisira, may bagong model na naman at papakitaan ka ng mga bagong features doon. Actually, hindi naman bago, marketing strategy lang. Meron na yung cellphone mo ng mga features na yun, pinapakita lang na, oy, bago ito.